Magandang araw sa inyo mga tol. So nandito tayo ngayon sa Maular, no? Maular Aluran. Ayan. So nandito pa tayo sa waiting shed. Inaantay yung customer na susundo sa atin. Hindi ko kasi kabisado yung lugar. Saka hindi ko pa alam kung saan yung bahay nila. So ayan. May ayusin tayo mamaya, no? Isang amplifier. Okay mga tol. Intro muna tayo mga tol. Dito na tayo sa labas ng bahay ng customer natin mga tol. So pasok tayo mga tol. Tao po. Pause ko muna mga tol. Usap lang kami saglit na customer. So ito na yung unit niya mga tol. Isang 502 BT na DB audio, no? So ang complaint niya is mahina daw yung kabilang channel niya. So test natin. Mag FM muna tayo mga tol. Yan. So balance natin. Ayan, kabila. So, ayan. So mahina nga yung left channel niya mga tol. Try nga natin galawin yung equalizer niya. Baka sa equalizer lang. Okay, balance natin. Ayan. So yung pinagbago, no? So kahit anong pihit natin, yung right channel niya okay, pero dun sa left masyadong mahina. So balik natin yung equalizer niya. Yan, pihit natin balik. Yan. So mahina pa rin talaga. So kapag ganitong problema niya mga tol, kadalasang sira yung selector o di kaya cold sol lang. So, buksan na natin. A few moments later. So ayan, buksan ko na mga tol. Ito yung loob niya. So babaklasin muna natin tong kanyang amplifier mainboard niya. Tsaka i-resolder lang natin, baka cold sol lang to, no? Tsaka 100% na okay yung power transistors nito, no? Kasi umaandar naman siya. Tsaka okay naman yung mga fuse niya. Baklasin na natin. 1 hour later. So ayan, resolder ko na lahat-lahat mga tol. Itong mismong amplifier circuit mainboard niya. So pinatugtog ko na rin to kanina. So okay naman siya. So dito na tayo magfo-focus, no, sa tone control niya. So sigurado naman ako na nandito talaga yung sira niya. Baka may loss na ng mga wirings dito o di kaya crack na mga hinang. So i-resolder muna natin. So ayan mga tol, may nakita akong crack na hinang kanina. Tapos ni-resolder ko doon sa may bandang tone control niya. So ngayon maglalagay na tayo ng speakers. Kasi magte-test na tayo, no? Tapos ilipat-lipat lang natin. Ayan, so naka bluetooth pala to. Advertise lang yung YouTube kanina. Ayan. Kita lang natin, no? Ayan. Ayan. So kung mapapansin nyo, equal na yung lakas ng volume ng tunog niya. Ayan. Ayan, nawala yung sounds, no? So nagiba pa ng music si customer. So dito tayo sa pat natin. Yan. So magkapareho lang talaga ng tunog. Left and right yan mga tol. So ganun lang ang paggawa mga tol, no? Walang kahirap-hirap, di ba? Easy money na naman, no? So yun lang muna for today mga tol. Sana ang video na ito ay makatulong sa inyo, no? At least kung magpapa-repair kayo, meron na kayong ideya na wala talagang pyesa na ikakabit, ipapalit dyan. Ayan, balik ko na yung housing niya. Test natin. Ayan. Lakas, diba mga tol? Ayan. Hihitin natin. Kapareho lang sila na lakas ng tunog, diba? So ayan, nimute ko muna itong video mga tol para iwas copyright na rin, saka marinig nyo ako. So may nagtatanong sa akin mga tol kung paano daw natin malalaman na okay yung ilalagay natin na speaker sa amplifier na available natin. Paano daw tayo magmamatch ng speaker sa amplifier. So dito bawat channel niyan may 4 ohms, no?
4 to 8 ohms ang pupwede dyan na speaker. So gagawa na lang ako ng panibagong video para maturuan ko kayo tungkol dyan. So maraming salamat sa panonood ng video na to.